Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. It's 11:15 PM at actually dapat kanina ko pa 'to ginawa pero dahil sobrang busy ko for today, nagsulat ako and then nagpunta nga ako sa Parade of Stars ng Metro Manila Film Festival na ginanap nga sa Manila of course at kumbaga, dire-diretso pagdating doon, konting press con, and then nag-shoot na ako, nag-cover ako, tapos may mga interview pa kay MMDA Chair, Don Artes. So anyways, eto kanina pa to, nakausap ko na din si Dindo Balaris tungkol dito. But of course, again, may mga kumakalat na naman about Chris Aquino. Parang hindi naman to actually ang first time. Maraming beses na rin man. Pero this time kasi sa isang chat group ng mga taga-showbiz, yun ang nakakaloka, di ba? Hindi mo alam kung bakit ganun, kung bakit doon nagsimula. So, meaning may pinagmulan talaga at ayun na nga. So, sa post na ito ni Dindo Balares 11 hours ago sa kanyang Facebook page, Facebook account na ay nakatag din naman si Chris Aquino of course at yung mga iba pa. Anyways, mga kamag-anak ni Dindo. Eto, yun nga, sabi nga nung nakausap si Dindo, yun na nga rin yun. But anyways, basahin ko rin lang ha. Sabi ni Dindo dito sa kanyang post, katatapos lang namin magkumustahan ni Chris Aquino last Sunday nang mag-chat ang aming publicist friend last Sunday. So, today Saturday, mag-1 week na. Sabi nga, Kuya, totoo po ba? Sana naman hindi. Yon, mensahe sa akin. Sabi ni Dindo ito. Kwento ito ni Dindo sa kanyang Facebook. Alin po? Tanong ko. Eto, may kumakalat kasi na wala na si Chris Aquino. Sana hindi totoo. Tapos tanong ni Dindo sa nagchat sa kanya na although kilala ko rin naman, sabi nga ni Dindo, saan galing? Tapos sabi nung tinanong, may nagsabi lang sa isang chat group. Tapos ito ang sagot ni Dindo sa kanya, kausap ko lang an hour ago. Ayun. So, sagot nung nag-chat kay Dindo ay, "Hi, salamat naman. Hope she's well and happy. Continue lang ako sa pagdasal for her." So, ayan. Eto, sabi ni Dindo sa kanya, "Thank you." Hindi pinangalanan. Sadya kong di pinangalanan para walang mangulit sa kanya kung sino-sino ang nasa chat group niya. Hehe. Eto naman, ngayong umaga, isang kamanunulat at kapwa dating editor na malapit din kay Chrissy ang kumontak. So I think, ako pa pangalanan ko na, tingin ko si Jerry Olea to. Yun, dahil si Jerry naman talaga ay dating editor at malapit kay Chris Aquino talaga yan. So nagtanong din, actually tinanong din ako ni Jerry Olea tungkol dito, yung any update about Chris. Yan, tanong niya ni Jerry. At ito naman ang sinagot ni Dindo sa kanya. Kanina magkasama kami ni Jerry dun sa Metro Manila Film Festival, Parade of Stars eh. Eto ang sagot ni Dindo kay Jerry, nagpapagaling pa rin po. Maraming salamat. Ayan, ipaparating ko sa kanya ang iyong pangungumusta. Ayan. Eto, sagot yun na. And then sabi na naman, may mga kumakalat na naman kung ano-ano. I'm always praying for her. Tapos sagot ulit ni Dindo, oo nga, nahihirapan, pero malaking tulong ang prayer. Sure akong matutuwa siya na di mo siya kinakalimutan. Sabi ni Dindo yun dun sa nag-chat sa kanya na akong tingin ko ay si Jerry Olea nga. Kasi chinat ko rin si Dindo at yun din ang sinabi niya sa akin. May paparating ko kay Chris. Eto pa, para po sa followers ni Chrissy, dobling ingat na lang po sa fake news at misinformations. Huwag maniniwala hanggat hindi galing sa kanyang pamilya o reliable sources. Patuloy ang gamutan at pagpapalakas niya. Katunayan, food ang madalas na topic namin ngayon. Sa last chat namin, nagtatanong siya kung may harvest pa ng Japanese sweet potato at kung ano-ano pa ang iba kong tanim. Can I invest? Tanong ni Chris kay Dindo para lumawak your operation. Sabi pa raw ni Chris kay Dindo, matagal nang nag-aalok ng tulong sa pagbabalik ko sa farming si Chrissy. Anything you need for your farming, Kuya Dindo. Yan, quote Chris. Alam ko na pag sinabi kong traktor o malawak na lupa, ibibigay niya sa isang pitik lang ng kamay. Pero maayos at marespeto kong tinanggihan. Unahin muna natin ang pagaling mo. Sabi ko sa kanya, sabi ni Dindo kay Christian, please Kuya Dindo, that's the least I can do for you. Ayun. Ako na-imagine ko kung paano dinideliver ni Christian kay Dindo. So, anyways, hindi ko maipaliwanag kung bakit kailangan kong tanggihan. Pero alam kong lubos niya akong nauunawaan. Kadalasan, hindi sa pera o anumang material na bagay lamang nasusukat ang malasakit at pagmamahal. Totoo naman yun. Hindi naman, si Chris kasi, again, sa sinasabi ko, walang masamang tinapay eh. Kahit sa akin, hindi siya, may mga time na hindi lang kapapansinin, pero hindi siya
hindi mo siya dadamdamin ng gusto eh. Kaya ako talaga, isa ako sa mga nakakaramdam ng lungkot na nangyayari sa kanya. Kasi parang again, the last time nga na nakakasama ko siya, nung in-announce niya na may sakit siya, ay nung nagpunta siya dun sa, ay yun, magsalita siya dun sa ano, nagpunta kami sa bahay niya, and then nung nag-file siya ng kaso, so nandun din ako, nag-cover ako for Abante Liling, and then parang hindi na, although meron kaming Viber group dati, doon nag-uusap. So na ano ko naman 'yon. Doon ko pag magcha-chat ka doon, sasagot naman siya. But anyways, ayan nga, so sa post na yun ni Dindo, of course, malaman at makikita natin na lahat talaga ay concerned at nagsasabing ipagdarasal nila si Chris. Kahit naman ako, lagi kong sinasabi na sinasama ko rin si Chris Aquino. Kasi talagang ano naman, kaya lang nga, siyempre, mas maganda rin kasi yung paminsan-minsan makita rin talaga ng public si Chris para hindi yung kung ano-ano ang kumakalat. At anyway, tama naman ang sinabi ni Dindo, no. Huwag basta-basta magpapakalat ng mga ganyang kwento, yung mga misinformation kasi na mahirap yung ganyan. Okay? So sana maunawaan niyo ang sitwasyon.